ating pong kakausapin ang chairman mismo ho ng Commission on Elections. Dito nga po sa nangyaring halalan kahapon. May mga lugar yata tapos na ba ang bilangan at meron na bang meron pa bang pending ang proklamasyon? Kasi yan po ang aasahan natin. Pagkatapos po ng bilangan, yun na nga pong mangyayaring proklamasyon. Si Chairman George Garcia po ng COMELEC ay kausapin po natin this morning, mga kapatid. Alright? Sige. So, andyan na ba si Chairman? Let's do this. Sa oras na 7:25 na po ng isang mainit na Tuesday morning. Chairman, good morning po, Chairman. Magandang umaga po, Sir Ted. Magandang umaga po, Ma'am DJ Chatchat. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. And thank you again for your time. Chairman, ano ho ba ang proseso? Pagkatapos po ng bilangan, meron na pong mga certificates na nakuha na mula sa ating pong Board of Election Inspectors, etc. Ano ho mangyayari po sa mga nahalal? Tama po. So after po nila ma-proclaim kagabi, naproklama na po sila kagabi, and therefore, actually, base po, Sir Ted, sa desisyon ng Korte Suprema, nitong nakaraang linggo lamang kung saan na-deny yung motion for reconsideration ng COMELEC na sinasabi na talagang dapat ang termino nila ay matatapos lang by 2025 December at may election muli tayo ng 2025 December, dapat daw po sabi ng Supreme Court, Sir Ted, ay magsisimula ang kanilang term noong January 1, 2023. So ibig sabihin nakalipas na po yun. Lumalabas po na dapat ang assumption of office po nila, Sir Ted, ay ngayong araw na ito kung tutuusin. Dahil kung naproklama sila kagabi, tapos dapat ang term of office pala nila ay nagsimula ng January 1, dapat po ngayon assume na sila. Kaya lang po, Sir Ted, may malaking problema po doon at nakakausap lang po natin kay Secretary Benhar Abalos sapagkat yun nga po sa aking palagay, pagkatapos po kasi ng proklamasyon, wala na kaming jurisdiction, Sir Ted, DILG na po. Sa ating palagay po, Sir Ted, dapat may proper transition yung pong nanalo at yung hindi pinalad o yung mga incumbent. Kasi po, siyempre may property accountability, meron pong mga pondo, meron pong mga equipments, meron pong mga dapat na dokumento at i-report. So medyo may problem po tayo kung kaagad makakapag-assume ngayong araw na ito yung mga nanalo. Dali lang ha, medyo may komplikasyon mo pala dito sa issue ito, Chairman. So, kayo po, ano ang suggestion po ninyo, Chairman? Maganda po, Sir Ted, may one week naman na transition. Kung incumbent lang naman po, tapos nanalo ulit, wala po tayong problem doon. Pero paano po kung walang incumbent, natalo incumbent, o kaya last term na nung incumbent, tapos may bago pong mag-a-assume na bagong nanalo, so siyempre po, Sir Ted, baka hindi ibigay ang susi ngayong araw na ito doon sa mga bagong nanalo na yan. So dapat po may proper transition upang hindi naman masisirin yung mga bago kung bakit hindi ito lang ang nakuha niya mga papel, bakit ganito lang ang pondo. At the same time, hindi masisirin yung mga incumbent na baka sabihin po nila, ito yung binigay ko bakit yan na lang ang natira. So dapat po, talagang dapat merong 1 linggo man lang na transition period. Okay, kasi kung ating itong ihahambing sa midterm elections, sa pagka-mayor, gobernador, usually po Mayo ang halalan, ang simula ng term ay June 30 pa. So talagang meron pong transition. Apo. In this case kasi kakaiba ito ngayon, sabi nga po ng Supreme Court. So, Chairman, yan hong sinasabi ho ninyo na dapat may transition kung kayo po ay labas na pagkatapos ng proklamasyon noong kandidato. Kailangan po ng official issuance dyan na manggagaling sa DILG. Yes po, at base po sa usapan namin kanina ni Secretary Benhar Abalos, mukhang mag-i-issue sila ngayong araw na ito ng isang kalatas, ng isa pong circular patungkol sa bagay na yan para po masiguradong maayos. Kasi po baka po pag-awayan, pagkaguluhan, yung pag-assume kaagad ng mga nanalong kandidato. Okay, so meaning po, bagamat dapat nung iproklama kaagad ng COMELEC yung winning candidate, ay sasabihan po sila na hindi ka muna agad makakaupo dahil meron pang mangyayaring transition period. Magtutuos muna po yung papalabas po na incumbent. Tama po, Sir Ted. At saka yun po pabor na pabor sa mga papasok dahil siyempre kayo po ba naman ipapasok na hindi nyo man lang alam kung ano yung mga aabutan nyo, kung ano yung mga naandyan, kung ano yung mga natira o may natira ba. Baka po maya-maya pag-assume nyo, wala namang natira o naubos, paano po yan? Sa inyo po yan maikakarga
sa inyo po care of yon, and therefore na mas maganda po magsimula ng maayos tayo lahat. Opo. Maganda rin pong ating makapanayan po ang DILG kasi nga po din, ang pangkakaalam natin, lalo na ho doon sa mga bago lamang, dadaan pa sa mga seminar yan Kadihunod sa mga, di ba, doon po sa mga pananagutan at responsibilidad po ng mga barangay chairman sa paghawak sa pera ng bayan. Tama po yan. Nangyayari po yan talaga dahil meron silang lagi training para po sa kanila, lalo na po sa disbursement and liquidation ng pondo. Okay, sige po. So ito ho nangyari po kahapon, Chairman. Sabi ho ninyo ay generally peaceful po tayo. Bagamat ilan po ang official na report, sa report ho ng COMELEC, ilan po officially ang may kinalaman po sa halalan na biktima ho dito? Ilan po ang patay o sugatan? Pwede po, pwede certain yung munang kahapon. Yung kahapon po, 5 po ang namatay dyan sa Bangsamoro po at nakakalungkot certain. Dahil nga sa barangay at SK lamang, hindi naman sa minamaliit natin yung posisyon, ay bakit kinakailangan may namamatay po na ganyan. Yung po yung naging blot lang itong barangay and SK elections natin, yung meron pong nagsuntukan ng sobra dyan po sa may bandang Nunungan, Lanao del Norte, yung pong pagkamatay, nangyari naman po yan sa Butig, Lanao del Sur at dito po sa Datu Udin, Sinsuat, sa Maguindanao. At nung po mga nakaraan na, meron na rin po tayong mga namatay, kung hindi po tayo nagkakamali, mga 19 po yung namatay noong nakaraang panahon ng kampanya at bago pa po yung mismong kampanya do sa panahon pagka-file ng certificates of candidacy. Oo nga po. So, sa pangyayaring ito, inyo pa rin po masasabi na naging mapayapa ang halalan, Chairman? Opo, Sir Ted, kasi kung tutuusin naman po, pagka po tinignan natin sa 2018, Barangay and SK elections, tsaka po noong 2015 po, may gitong 120 ang election-related violence na madaming namatay din po. Noong naman pong 2018, yung huli natin barangay and SK elections, 40 po ang ating election-related violence at unfortunately, meron din po nagbuwis ng buhay. Ngayon po, as of kahapon po, mga 33 ang election-related violence natin at yun nga po, mga 19 ang nagbuwis po ng buhay o nasaktan dito po sa nakaraang eleksyon. Opo. Doon po sa usapin ng vote buying ho naman, Chairman, kumusta po ang tinanggap ninyong mga ulat dito po sa pagbili ho ng boto? Una po, Sir Ted, nung nakaraang ilang araw lang, tayo po naglabas ng mga desisyon kung saan yung division ng COMELEC namin ay nag-disqualify ng mga kandidato na engage sa vote buying, hindi lang po premature campaigning or illegal campaigning, kundi sa vote buying. Kahapon naman po ay humabol ng mga 52 na disqualification cases patungkol sa vote buying din. At ngayon po madami pa po kami mga iniimbestigahan na tungkol po sa mga nai-report sa atin na issue po ng vote buying. Again, sinuspend po namin, Sir Ted, ang proklamasyon ng lahat na may kaso sa amin na disqualification na ang patungkol ay ang ground ay vote buying, illegal campaigning or premature campaigning. Hindi po sila na-proclaim. 245 po lahat sila sa buong bansa. Saan po ang concentration ng mga lugar na ito, Chairman? Sa NCR po, madami, Sir Ted, ang issue ng vote buying, lalong-lalo na madami po sa bandang area ng Quezon City at meron din po sa bandang area ng Caloocan. So hindi pa ho kayo mag-a-anunsyo specifically ho ng mga lugar na ito, Chairman? Actually po, naka-anunsyo po kami, Sir Ted, doon po sa lahat ng media na nasa COMELEC ay lagi po natin provide sa kanila yung bilang at yung mga pangalan ng may mga kaso at the same time yung mga na-issuehan ng order of suspension. I see. So kung meron na pong mga identified itong mga kandidato na ito, inireklamo ba sila o motu proprio po ang ginawang investigasyon ng COMELEC? Limitan po at kadamihan po ay motu proprio po ang ginawa natin. May reklamo, Sir Ted, hindi po formal, hindi po formal na complaint o petisyon. Ang ginagawa po natin at yung po yung bago ngayon, yung po yung base rin sa inyong mga naging payo ng mga nakaraan, ay kinakailangan kapag may picture, may video, kami na po ang nangangalap ng ebidensya. Inaatasan namin yung local COMELEC namin. In fact po, pagka nabalita sa amin merong ongoing dito sa Sabungan, sabi allegedly, bilihan daw o kaya dito sa isang resort, kaagad po namin pinapupuntahan yan kasama po ang mga security forces natin ng PNP at nire-raid po natin pero wala po kaming nakita doon sa ibang area. Yung po, kami na po mismo ang nag-i-initiate. Yung pong aming Committee on Contrabigay ang nag-i-initiate
ng mga complaints o petition for disqualification. Opo, doon po sa binanggit niyong marami-rami pong mga lugar na nagkaroon muna ho kayo ng suspension ng proklamasyon. Ano ho ba yun? Nanalo ho ba itong mga taong ito na inaakusahan ng vote buying? Base po sa initial na assessment at balita natin kagabi, dahil kagabi halos sinaproklama sila, naku medyo madami-dami po doon sa mga nanalong yun ay may preventive, may suspension ng kanilang proklamasyon. And therefore, hindi po natuloy ang kanilang proklamasyon kagabi. Kaya po kung ang dinireklamo ay barangay chairman, pero naproklama yung number 1 kagawad, yung number 1 kagawad po muna ang mag-acting na barangay chairman. Ayun, kapag ho incumbent barangay chairman, yung pong mayroong kaso ng vote buying, what will happen to his term? Ay kapag ka po incumbent tapos hindi po siya pwede maglingkod kaagad ngayon, Sir Ted. Hindi siya pwede makapag-assume sapagkat tapos na po yung kanyang termino. Technically po, ang termino lang lahat ng incumbent ay natapos kahapon. Kaya nga po sinabi ng Supreme Court, dapat nagsimula pa nga ang termino ng January 1. So start na po ng termino technically ngayon ng lahat ng mga nanalo ng mga kandidato. So kung ikaw ay incumbent, pagkatapos hindi ka nasama sa proklamasyon, si number 1 kagawad po muna dapat ang maglilingkod as barangay chairman. Saan po namin maaari makita po ang mga pangalan po nitong mga may pending na kaso po na vote buying chairman at mga lugar? Ito ba'y nasa website ng COMELEC? Hindi po natin pinalagay sa website kasi nga po ayaw nating baka sabihin po ng mga kandidato bakit masyado namang at siyempre po mag-e-eleksyon. Pero po ito yung nilabas natin sa ating mga kapatid sa pamamahayag na nasa COMELEC para po alam nila more or less kung ano yung detalye. Ngayon po, pwede naman po natin ma-share yan, yung lahat ng mga listahan na yan. Again, 245 po lahat yan. At ngayon po aalamin natin ngayon ito kung sa 245, sino ba yung nanalo? Kasi kinakailangan po namin madaliin din yung mga desisyon doon sa mga nanalo. Kasi unfair naman kung nanalo tapos hindi naman pala ganun kabigat ang kaso. At the same time, kung nanalo, pagkatapos talaga namang napakalakas ng ebidensya laban sa kanya, might as well malaman na kaagad yan sa makakaupo talaga. So kumbaga, hindi nyo ina-anunsyo before the election, ngayon pong tapos ng halalan, maaari na ho nito isa publiko ng mga pangalan po't lugar, Chairman? Tama po, pwede na po natin gawin yan. Ayaw po natin sabihan na baka sabihin piniliti ka namin para hindi maikoto yung mga kandidato. Okay, sige po. So Chairman, ito ho bang isyong ito, tanging kayo lamang ang may jurisdiction? Kagaya ng kung meron pong kalaban yung kandidato na inaakusahan po na namimili ng boto at kayo'y nagdesisyon pabor doon sa inaakusahan, yung ba nagreklamo, maaaring dumulog pa sa hukuman para makialam dito at hindi pa upuin po yung sinasabing nanalong kandidato na inaakusahan ng vote buying? Pagka po issue asserted ng disqualification, ang COMELEC po ang may jurisdiction dyan. At syempre po, kung ano yung maging desisyon namin, na panalo o talo yung mismong pinapadisqualify, ay pwede pong tumaas sa Korte Suprema at para po questionin ang aming desisyon. Kapag po ang naireklamo naman po, ang basehan ng reklamo, Sir Ted, ay purely hindi po disqualification kung hindi election offense o kasong kriminal, ang mga piskalya din po ay meron jurisdiction na mag-entertain ng mga complaints laban po sa mga kandidato na namili po ng mga boto. Ang vote buying po ay kasong kriminal? Dalawa po, kasong kriminal at the same time kasong disqualification. Pwede pong sa amin dalawa yung mismong dalawang kaso na yan or pwede pong split, pwede pong disqualification sa amin o kaya naman i-file yung kasong kriminal sa mga court, sa mga piskal po. Opo, kayo ho'y nakipagkasundo, di ba, sa DOJ, Chairman, recently, dito po sa isyong ito. So, ano po mangyayari ngayon? So, if you decide dito ho sa kaso ng vote buying, sa isang particular po na tao sa barangay sa Quezon City, so you will disqualify him and the criminal case will be filed by the DOJ? Hindi po. Pagka po kami ang nag-disqualify, tapos kasama na po yung criminal po usually sa disqualification, kami na rin po ang mag-preliminary investigation. Meron po kaming law department na nagko-conduct ng preliminary investigation para po dyan sa kasong kriminal. So kami na rin po ang nagpa-file ng kaso ng informasyon sa mga korte. Kumbaga sa po, may sharing lang po kami with the DOJ. Kung may ginusto po halimbawa ng mga kababayan natin sa piskalya magpunta dahil sa medyo malayo-layo, kaysa pupunta pa sa Maynila, merong piskalya sa kanila, pwede pong doon i-file mismo at ang piskalya ang magtatry po ng kaso. Opo. Ito hong report na isang gobernador at 13 mayor sa Luzon
sa issue po ng vote buying. Kailan po ito isa sa publiko kung sino-sino ho ito saan itong mga lugar na ito? Yes po, kasi nung po nangyari po yan, isang araw o 2 araw bago po mag-eleksyon, at yan po yung na-monitor ng COMELEC na ireklamo rin po sa atin yan. Hindi lang po natin muna masabi sapagkat yung mga pangalan, sapagkat kulang pa po yung ebidensya. Nabigyan po kami ng mga pictures, meron pong video, dahil po yung isa doon bahay halimbawa po mismo ng kandida o ng politiko. Pero siyempre po kailangan sana namin para po mapatibay yung kaso. Kasi hindi naman po disqualification kasi election offense dahil hindi naman kandidato yung mismo mga mayor o yung governor. Kaya po kakailanganin namin yung mismong testimonya, yung mismo na andon sa bahay upang mas mapatibay po namin yung kaso. Kasi kung basis lang po ay bahay tapos nakitang nakapila yung mga tao doon, hindi po magiging matibay yon pagdating po sa ating korte. May tanong lang po si Chacha. Yes po. Good morning, Attorney Chairman. Kahapon po yung isang kasamahan namin dito sa News 5, nasa isang area po siya dito sa Metro Manila at doon sinasabi na yung online precinct finder hindi masyadong nag-work. If I'm not mistaken, sa Muntinlupa po siya yata naka-assign. Sinasabi niya, doon daw sa online precinct finder nahahanap ng mga botante ang pangalan nila pero pagdating mismo sa presinto, mali po yung presinto nila o di kaya wala doon sa listahan yung kanilang pangalan. Ano pong paliwanag doon? Una po muna, tungkol doon muna sa precinct finder, yung pong kahapon medyo hindi ka agad naka-access. Alam niyo po, every 1 hour, ang strategy po namin, mga 3 minuto po namin tire-turn off yung ating pong precinct finder. Strategy po yun upang hindi po nahahack. Kaya po inabot po ng 18 million ang nag-inquire po sa atin dyan sa precinct finder na yan at sa 18 million po yan, halos 15 million ang successful po nakita yung mga pangalan po nila. Ngayon po yung sa mga sinasabing usually po wala ang pangalan sa precinct finder, yung po ang malimit, Ma'am DJ Chacha, wala ang pangalan sa precinct finder pero naandun po sa mismong presinto. Katulad po ng isang kilalang komentarista, wala po yung pangalan niya sa precinct finder pero nakita po sa presinto. Ang reason po kasi ay dahil minsan yung pong mga kababayan natin mali po yung kanila pong naitatype doon po sa precinct finder. Halimbawa po yung junior. Yung junior po dapat may period. Pero yung kanila po ay hindi nila nalalagyan ng period. O kaya dapat may comma, hindi po nila nalalagyan. Talaga pong hindi makikita sa precinct finder. Pero naandun po sa mga presinto. Oo. Ang problema kahapon actually, Attorney, is nasa online precinct finder yung name nila at yung presinto nila. Pero nung nagpunta po sila doon sa presinto, iba na yung nasa official list. Marami daw po yata sa area na yon ang hindi nakaboto. Ang alam ko po dyan, ang pangyayari yan ay maaari nangyari dito sa may bandang Tagig. Yan. Sapagkat meron po kasing last minute, yung mismong election officer natin doon ay naglipat ng mismong eskwelahan pero properly informed ang mga kababayan natin sapagkat yung po palang nag-hoholda ng eleksyon, privado po yun, private school. Medyo naging mahigpit po yung mismo may-ari ng private school at kaya kinakailangan ilipat kaagad. At yung pong paglilipat ay ginawa ng 1 week. And therefore, na-inform naman po. Kaya po, pag tinignan nyo sa precinct finder, siyempre po, hindi tutugma yung mismong eskwelahan doon sa mismong kung ano yung actual na pagbobotohan po nila. Kasi po mas maagang nagawa precinct finder. Oo. Paano po kaya ito susolusyonan ng COMELEC para sa midterm elections? Hindi na po ito mangyayari. Kasi kahit, di ba, kumbaga, hindi naman po ito ngayon lang barangay at SK elections problema. Even in the past, problema na po itong mga nawawalang pangalan na mga bumoto naman ng dire-diretso pero hindi pa rin pumahanap yung kanilang mga pangalan at presinto. Sa midterm po, tayo po magpapadala pero aagahan po natin yung pong tinatawag na voters information sheet. Ito po barangay SK election dahil wala naman po tayong budget na pinrovide sa atin. Hindi po tayo nakapagpadala ng voters information sheet. But sa 2025 po, sa midterm, magpapadala po tayo ng voters information sheet sa buong bansa, sa lahat po ng mga botante po natin upang maliban sa precinct finder, meron pa po silang voters information sheet na galing na mismo sa atin po sa COMELEC. At least po magagamit nilang basehan po yun. At the same time po, yung sisiguraduhin din namin, ito pong darating na special election sa Negros Oriental, first time din po natin gagawin, na yung mga pangalan sa labas, ito may mga pictures na. Plano po natin by 2025, dapat yung mga pangalan din sa labas ng presinto may pictures na rin po. Oo. Ito pong voters information sheet na sinasabi nyo na hopefully ay magagawa nga sa midterm elections, ipapadala sa bahay po ba or kukunin ng botante sa COMELEC office malapit sa kanila?
ay yan po ay dinidistribute mismo ng ating pong mga hinahire na emergency workers para lang talaga ang purpose mag-distribute sa bahay-bahay po kung saan yung registered address ng ating mga kandidato, mga botante. Oo. Kahapon no, nabanggit nyo rin po sa mga balita na naging successful yung botohan na ginawa po sa mga malls. And you're suggesting na it's about time na ilipat na ang mga susunod na botohan sa mas maayos na lugar. Kumbaga, wag na po sa mga eskwelahan, mas malalaking lugar. Ito po ba'y gagawin na sa midterm elections or hindi pa kakayanin, Chairman? Kaya po natin yung mall voting sa susunod na eleksyon. Pero syempre, hindi naman po lahat ng lugar sa bansa ay may malls. Pero at least po doon sa kung saan may mall, paying naman. Alam niyo po, libreng pinagkaloob sa atin ng owners and operators ang ating pong mall voting. Wala po kaming binayaran. Lahat po ng facilities pinagkaloob nila, pati po mga takuhan nila. And so, kung sakali po sa 2025, baka po pwedeng mag-mall vote. Napakaganda po ng karanasan. Ang dami po kaming mga natanggap na mga komentar, napakaganda ng karanasan pag bumoboto sa mall, kahit paano conveniente po. At hindi natin po nasisira yung mga kagamitan sa mga paaralan. And at the same time, yung po kasing pagbayad sa kuryente at tubig, hindi po natin nababayaran kalimitan sa mga DepEd. Pero dito po, libre pong binibigay. So, hopefully, next election po, magmo-mall voting po tayo doon sa mga lugar na may mga mall. So nakikipag-usap na po kayo ngayon sa mga mall owners kung sakali na sa midterm elections doon sa mga malalaki, gagawin na po yan kung sakali nga. Tama po. At ano po, talagang sila po natutuwa rin doon sa proposal natin na nationwide na natin gagawin. At excited po sila. At yun naman pong mga mall sa pag-aari halimbawa ng politiko, hindi po natin gagamitin yon. Alright. Chairman, itong VCM na ginamit kahapon, ang inyo pong soundbite dito, sabi nyo, natural lang yan kasi luma na yan, matagal nang ginagamit yan, talagang magkaka-aberya. Kung ganun po ang ating kaisipan, ba't pa natin ginamit? Tama po yun. Una, upang ipakita talaga na tama po kami doon sa pagde-declare natin na unusable yung lahat ng 98,000 na mga makina. Number 2, just to emphasize na talagang kailangan na tayo mag-procure ng mga bagong makina. Number 3, para po makita natin ang distinction, ang difference ng manual voting at saka automated. Bagamat medyo may ilang makina na pumalya dahil nga nag-paper jam, pero naayos pa rin po makatapos ng ilang segundo o minuto. But at least po kita nyo po, alas 5 pa lang ng hapon nakapagproklama na doon sa Dasmariñas sa Paliparan 2. At pagkatapos po dito sa Pasong Tamo na dapat aabutin ng 2 araw ang proklamasyon dahil napakadami pong presinto, ay nakapagproklama po sila kagabi ng mga 9:37 ng gabi. So, ibig sabihin po, kitang-kita po yung difference ng kung manual, inaabot ng alas 10:30, alas 11, samantalang ilang presinto, pero kapag po automated, kahit madaming presinto, pwedeng matapos po natin na mas mabilis. At pag mas mabilis, wala pong kontrobersya, wala pong away, wala pong gulo, walang violence. Okay, sige. So yun po pala ang purpose noon. But definitely, ang inyong rekomendasyon po, bumili kayo ng mga bagong makina. Sir Ted, hindi po tayo bibili. Again po, pangit po ang strategy natin ng pagbibili. Dapat po dyan list lang. Kasi po pag bumili tayo, katulad ng ginagawa natin sa mga machines na to, binili po ito noong 2016 Pag po binilis natin, binili natin, Sir Ted, atin po yung i-warehouse Number 1, pagkatapos po, iba sa i-warehouse natin, tayo po magme-maintain yan. Mas mahal pa po. Aabuti natin. Technology yan, hindi po natin ma-improvise. Opo, dahil nga ma-upgrade sa siyempre, pag technology, dapat every 6 months man lang nagbabago. Opo, sige. Kumbaga ho, ang ideal ay to rent na lang ho, no? Umupa na lang ho nitong mga makinang ito. Ano ho ang inyong kaisipan dyan sa paggamit po ng automated system pa rin po sa 2025 election? Ngayon po ang kaisipan naman na buhayin nga itong hybrid election na kaisipan po at sistema dahil sa duda ng marami sa nagdaang halalan na hindi man lang ho namin namalayan at agad na nakapagproklama ng winner dahil nga po sa ang bilis masyado naman. Noong una po, ang reklamo natin ang bagal. Ngayon po naman, sobra naman bilis yan. Hindi ko na naramdaman yan at parang nagkaroon ng quote-unquote dayaan. So paano po iyon? Kasi nga may kaisipan po na magkaroon tayo ng hybrid. Automated po ang ating pagboto, pero bibilangin ng mano-mano po sa presinto at automated po naman din yung pong pag-transmit nito sa inyo pong server. Paano po, Chairman? Ang inyo pong kaisipan dyan?
nagkaroon po several years ago kasama ang Senate Committee on Electoral Reforms, nagkaroon po ng time and motion study patungkol doon sa mano-manong bibilangin. Kasi po magkadalawa pa ang interpretasyon sa anong ibig sabihin ng hybrid eh. Pero yung hybrid na ako rin gusto ko talaga dati po, yung hybrid binibilang manually, pagkatapos ipapasok sa makina para po masigurado po natin at yung pagbilang at saka yung sa makina. Ngayon po, yung pong 800 voters per precinct, aabutin po ng 3 araw. Yung pong pagbilang natin kung pong hybridized at mismo yan po ay nakarecord po sa Senate Electoral Reforms Committee yung pong mismong pagbilang na yon. Kasi po, mano-mano, remember po, pagka po midterm election, meron po tayong party list, meron po tayong magmula sa 12 senador hanggang governor, hanggang 3 days po. Kaya ang tanong is, pwede bang may ibang hybrid na paraan na hindi mo naman kakailanganin na bilangin talaga mano-mano? Meron po tayong sa prescribe po nating machine, yung pong ating terms of reference o wish list, na doon po sa machine na yon, pwede po yung tinatawag na hybridized system. Alam niyo po, Sir Ted, 4 na buwan na po namin nilabas yung terms of reference, yung aming wish list sa bagong makina na gusto natin. Wala pa po ni isa na nag-question, yung gusto natin o yung dapat inaando sa makinang yon. So, pwede pong i-hybridize, meaning makikita natin yung mga imahe ng balota na naipasok at the same time, yun po yung automatically po, electronically matatransmit din at masusuma total. Pero makikita natin sa lahat, pagkatapos ng eleksyon, yung mismo mga ballot images back and forth. Dahil po yung gusto nating machine, 13 inches po yung screen ng makinang yan. Well, anyway, sige po. So, ano ho sa palagay ho ninyo? Kasi magdi-Disyembre na and next year po, filing na ng Certificate of Candidacy for 2025 come December. Meron ba ho bang pakakataon na ma-finalize ito? Kasi ngayon po, even ang grupo ho nila General Rio, ang isinusulong nga po ay mag-hybrid na tayo. Pero ako po, sa akin lang, ang kaisipan ay doon pa rin ako sa mano-manong bilangan ng balota sa presinto. Ano po, na nangyari na ho naman nung mga nakalipas na mga panahon, talagang uumagahin ka lang, pero hindi naman siguro aabutin ng 3 araw, Chairman. Ito hong sinasabi nyo na 800 votes lang hanggang 3 araw, parang tingin ko po, Chairman, na sa aking karanasan, ang aking pong karanasan kasi, mano-mano, kahit papaano po, mga 3:00 na madaling araw, tapos na. Opo, dahil po siyempre po yung balota natin ngayon, yung pagkahaba-haba po kasi, Sir Ted, and therefore, iisa-isahin tingnan po yung mga boto sa bawat posisyon. At kasama rin yung sa party sa likod. So medyo, pagka po nag-time and motion po kayo, hindi po 5 minuto lang aabutin, mas mahigit po sa 5 minuto ang bawat isang balota. Kaya po, talagang at hulog po sa makina. So, but then just the same. Sa batas po natin ngayon, no choice po talaga tayo kung hindi mag-automate. Ang lahat po ng national and local election ay dapat automated po ang ating halalan. Pero again, pwede pa rin po naman ang hybridized system. Ang atin lang po ina-announce ay nung isang araw lang po ay naipaskill na po sa PhilJeps yung ating pong invitation na mag-participate po sa bidding. So yan po i-open natin sa public, sa lahat-lahat. And sana po madami mag-participate at we will ensure full transparency, proper accountability, and inclusiveness of all our procurement process. So meaning you are now inviting participants para po dito sa mga makina na gagamitin sa 2025 midterm election? Tama po, Sir Ted, kasi po bago mag-December, dapat po ay makapagmamiging tayo kung sino ang dapat na magsusupport sa atin ng makina. Magkano po ito ang budget po ng COMELEC dito po sa mga makinang ito? Na inyong list, no? List ho ito. List po. Lahat po kasama po kasi yung other collaterals, ballot boxes, papel, pati po yung printing ng mga balota, sila magbabayad. Lahat po yan ay 19.3 billion pesos. 19.something billion pesos. Sige po. Chairman, ito lang po, panghuli ha. I hope you don't mind us, asking your guidance dito po sa isyong ito. We will respect kung sakasakaling hindi kayo magkokomento. Pero di ba ho sinasabi lagi ng COMELEC noon pa man na sa barangay election dapat walang nakikialam na politiko, di ho ba? Tama po yun, Sir Ted. At yan po ay pinapanindigan natin. Sana na wala. Kaya lang po, again, yun po yung loophole ng batas. Sana nga po, baguhin yung batas.
sapagkat sinasabi po kahit ng Korte Suprema na yung non-partisan nature ng barangay at SK election ay patungkol lang sa filing ng certificates of candidacy at hindi tungkol doon sa pag-endorse, pagsama o pagpili ng mismong mga gustong suportahan ng ilang elective official. Opo, ito ho, pwede bang pakinggan ho lamang natin ito pong sinabi kahapon ni Pangulong Marcos at tulungan nyo nga kami. Paano po namin dapat kayang tanggapin po ito bilang pinuno po mismo ng ating bansa na nagsasabi po nito sa kanyang pagboto kahapon sa barangay election? Pakinggan po natin. Pag sinabi ng mga barangay na magde-deliver ako sa iyo ng 350 votes dito sa aking barangay, asahan mo 350 yun. Totoo yun. Opo, pero siya muna may hugot dito bago niya sinabi ito, di ba? Okay, are you ready? Pakinggan natin to. Kuminsan, nagiging napakainit ang barangay election dahil talagang crucial yan at it is held at a very intimate personal level. And that's why sometimes nagkakainitan ng husto, kaya yun ang ating gustong iwasan. Opo, pero ito sinabi niya, kadugtong niyan. Go ahead. Pag sinabi ng mga barangay na magde-deliver ako sa iyo ng 350 votes dito sa aking barangay, asahan mo 350 yun. Totoo yun. O yun. So, kaya hindi nagtataka ang iba kung bakit nangingialam si Mayor o si Governor dito po sa barangay election. Ano po, paano po namin to dapat tanggapin? Kaya, natin. Isang inconvenient truth po yan na masusolusyonan sa aking palagay ng isang batas at talagang may panawagan tayo sa Kongreso na baguhin ang batas upang sabihin na kapag sinabing non-partisan nature kasama yung hindi pamumulitika ng mga local officials. Opo. So, ano ho talaga, no? Ito ho'y inconvenient truth. Kumbaga, katotohanan na napakahirap tanggapin, Chairman. Tama po kayo, Sir Ted. Nakakalungkot pero yan po ang katotohanan. Napakahirap tanggapin. Opo. Salamat po, Chairman, sa inyo pong pagtanggap sa amin ngayong umagang ito. Salamat po, Sir Ted. DJ Chacha, mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong naging tulong sa ating pong hala. Sana po sa mga susunod pa ay wag po kayo mag-atubili at wag po kayong napapagod na tumulong po sa atin. At salamat sa inyo, Chairman, dahil kayo ho mismo bilang pinuno po ng ahensya ay laging bukas sa panayam kung meron kayong panahon nga dahil ito po ay napaka-importante na mismo ho ang ahensya ang nakikipag-usap sa ating po mga mamamayan. Mabuhay po, Chairman. Salamat na marami. Thank you kayo. Salamat po. Thank you, si Chairman George Garcia ng COMELEC. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.